Binigyan ng Korte Suprema ng 10 araw ang COMELEC para sagutin ang petisyon ng Diocese of Bacolod na pumipigil sa pagpapatanggal ng komisyon ng kanilang mga poster ng mga kandidatong tinagurian nilang Team Patay at Team Buhay. Kahapon naglabas ng temporary restraining order ang Korte laban sa pagtatanggal ng mga ito. Balitang hatid ni JP Soriano. Mananatili muna nakapaskil sa Bacolod ang Team Patay at Team Buhay posters na naglalaman ng mga kandidatong kumontra o sumuporta sa Reproductive Health Bill. Pinagbigyan kasi ng Korte Suprema ang petisyon ni Bacolod Bishop Vicente Navarra na maglabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatanggal ng COMELEC sa mga ito. Bukod sa 10 araw na ibinigay ng Korte para sagutin ng COMELEC ang petisyon, nagtakda rin sila ng oral arguments sa March 19. Ang COMELEC, ikinagulat ang tugon ng Korte Suprema. Hindi ko maintindihan yung procedure, no? Kasi umakyat na sa Supreme Court without even any order coming from the Commission. This is just an order of the election officer and a letter of our director. Nanindigan naman ng CBCP na ipagpapatuloy nila ang pagpapaskil ng mga poster ng Team Patay at Team Buhay. Hindi lang daw sa Bacolod, kundi pati sa mga diocese sa Lipa, Tarlac, Sorsogon, Kidapawan at Borongan. Ang masakit kasi is, ang impression ng simbahan, ginagamit yung technicality para isiilin mo yung freedom of religion. May mga bagong poster pa nga raw silang ilalabas kung saan nakasulat ang mga salitang kanino ka ba, buhay o patay, na mas maliit na ang sukat, kahit kung tutusin na hindi na raw sakop ng jurisdiksyon ng COMELEC. Walang nilalabag na batas ang simbahan. Ang ginagawa nila ay naaayon sa batas. Pero sagot ng COMELEC, sa ilalim daw ng Section 82 ng Omnibus Election Code, walang sinasabi na posters lang ng political parties ang matatawag na election propaganda material. I'm surprised that they are talking about separation of church and state, freedom of expression, freedom of religion, when our argument is sukat lang ho, pinag-uusapan natin dito. Patuloy naman ang pagsita ng komisyon sa mga illegal campaign material ng mga kandidato. Nagpadala na raw ng notice ang COMELEC sa 9 na senatorial candidate at hindi bababa sa 14 na party list group. Ipasusubpina na ng komisyon ang mga nabigyan ng notice para pagpaliwanagin. JP Soriano, GMA News.